Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila ay naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimbabaya online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang pagpapatuloy ng ebanghelyo kahapon, ang ating narinig na ebanghelyo sa araw na ito. Continuation ng kwento. Alala niyo pa po ba ang ebanghelyo kahapon? Sa mga naririto, hindi ba? 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro. Naalala niyo pa? Ano yung tanong? Iniibig mo ba ako? Naalala niyo na. At matapos ang tanungan at sagutan nilang dalawa, ipinahiwatig ni Jesus kung anong klaseng kamatayan ang magaganap kay Pedro. Sinabi niya, pinahiwatig niya kung anong klaseng kamatayan ang mangyayari kay Pedro. At sa huli, ang huling bilin niya kay Pedro, sumunod ka sa akin. Yun yung nangyari kahapon, di ba? Review nga tayo. Anong sagot ni Pedro sa mga tanong ni Jesus? Anong sagot? Opo, di ba? Opo, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, di ba? Ilang beses sumagot si Pedro? 3 din, di ba? Yun yung nangyari kahapon. O, naalala na, di ba? Pero sa halip na tumugon si Pedro kay Jesus sa kanyang bilin, o, tignan mo na. O, nung nagtanong si Jesus, sumagot si Pedro. Di ba? O, noong si Jesus na ang nagbilin, sumagot ba si Pedro? Yan. Sa halip na tumugon si Pedro, ituloy natin ang kwento ngayon. Sa halip na sana ang sinagot niya, opo. Ano yung bilin ni Jesus? Sumunod ka sa akin. Sa halip na sumagot ng opo, anong ginawa ni Pedro sa ating ebanghelyo? Siya ay lumingon. Lumingon sa kasunod niyang alagad. Sino yon? Si Juan.
yung pinakamamahal ni Jesus. Lumingon siya at pagkalingon niya, tinanong niya si Jesus kung ano ang mangyayari sa kanya. Ano ang mangyayari sa taong ito? Sino yung tinutukoy na yon? Hello? Si Juan, yung nilingon niya. Nalilito na kayo. Di ba? Di ba nga, kausap siya ni Jesus. Biglang dumating si Juan sa likod. Sa halip na tumugon, dahil kausap niya si Jesus, anong ginawa? Lumingon. At sinabi, ano naman ang mangyayari sa taong ito? Maganda, pagtuunan natin ng pansin ang ginawa ni Pedro. Matapos siyang sabihang, sumunod ka sa akin, siya ay lumingon. May tatlong pinapahiwatig ang paglingon kapag ang isang tao ay kinakausap. Tatlo yung pahiwatig. Una, kapag ang tao kinakausap at lumingon, yung kinakausap mo, ibig sabihin, hindi ka interesado kung ano ang sinasabi sa iyo. 'Di ba? Kasi kung interesado ka, nakatuon ka, nakafocus ka. Saan ka nakatingin? Hello? Kung interesado ka sa sinasabi ng kausap mo, saan ka nakatingin? Sa kausap mo. 'Di ba? Lilingon ka ba? Hindi, ito yung kausap mo, nasa harapan mo eh. 'Di ba? Pangalawang pahiwatig ng taong lumilingon kapag kinakausap, hindi pinapansin ang kumakausap sa iyo. 'Di ba? Bastos yung kausap mo pero wala sa harap mo. At hindi maganda lalo kung kausap mo lumilingon sa iba. So anong ibig sabihin nun? Ayaw mong pansinin. Hindi mo pinapansin yung kausap mo. Hello? Gising pa ba kayo? Nakakasunod ba kayo? At pangatlo, kapag ang tao lumingon, kapag kinakausap mo, ibig sabihin, hindi tinatanggap ang sinasabi mo o sinasabi sa iyo. Tama ba yon? 'Di ba? Kinakausap ka ng nanay mo, gumanong ka. Lumingon ka. 'Di ba? Ibig sabihin, ayaw mo yung sinasabi sa iyo. Sa sitwasyon ni Pedro, alin kaya doon sa tatlo ang masasabi natin na dahilan ng kanyang paglingon? Una, hindi interesado sa sinasabi. Pangalawa, hindi pinapansin ang kumakausap. O pangatlo, hindi tinatanggap ang sinasabi sa kanya. Hello? Ganyan, wala. Nakatulala lang kayo sa akin. Alin dun? Tingin nyo lang naman, hula lang naman. Wala rin naman sinabi. Yung 1, 2, 3. Sino nagsabing 1? Taas kamay. Yeah. Sige lang, taas lang, bibilangin ko lang. 1, 2, 3. Ikaw, ayaw na. Ano ba talaga? Nalito na rin ako sa iyo eh. Bilisan ko na nga to homily, ang tagal mo eh. Sino nagsabi number 2? Yan. Number 3. Yan. Hindi tanggap ang sinasabi. No? Sa sitwasyon ni Pedro, masasabi natin, hindi siya interesado. 1. Hindi siya interesado sa sinasabi sa kanya ni Jesus. Di ba? Hindi ka kasi interesado eh. Sagot ka lang na sagot, di mo naman iniintindi. Di ba? Hindi interesado. Bakit? Dahil mas interesado siya kanino? Doon kay Juan. Mas interesado siya sa kung ano ang mangyayari kay Juan. Tinanong niya ano naman sa kanya? Ano mangyayari sa kanya? Mas interesado siya kay Juan. Sa mangyayari kay Juan, hindi sa mangyayari sa kanya. Ito ang dahilan, kaya sinabi ni Jesus sa kanya, ano sa iyo?
Kung itutuloy pa natin, pwedeng sinabi ni Jesus kay Pedro, huwag mong pakialaman ang sa iba. Pakialaman mo ang sayo. Kung pwede lang, sinabi ni Jesus, meron ka. Huwag mong tignan ang iba. Ang nakalimutan doon ni Pedro, di ba? Siya yung nauna. Siya yung sinabihan eh. Anong ginawa niya? Lumingon siya. Pag ang tao lumingon, ibig sabihin, sinong nauuna? Siya o yung nililingon niya? Siya. Ikaw ang nasa una. Lumingon ka. Pero ang tinitignan mo, iba. Ang nakalimutan ni Pedro, inuna siya ni Jesus. Pero mas interesado siya sa iba. Sa kung ano ang kay Juan. Hindi ba ganyan? May pagkakataon tayo sa buhay na nagkukumpara tayo kung ano ang meron ang iba na wala sa atin. Nakikita natin ang buhay ng iba kaysa sa atin. Mas napapansin natin ang biyaya ng kapwa kaysa sa sarili. At lahat ito ay dahil nakalingon tayo sa iba. We turn to others instead of turning to God. Yun ang malungkot na kwento. Nakatingin ka lagi sa iba. Kaya kumpara ka ng kumpara. Kaya naawa ka sa sarili mo. Ang nakalimutan mo, tingnan ang iyong sarili at tingnan ang Diyos. Yun ang magandang ginagawa sana. Tingnan ang sarili at tumingin sa Diyos. Tingin sa sarili at tumingala. Yun ang magandang gesture. Yun ang magandang ginagawa kaysa sa lumilingon o tumitingin sa iba. Ganito nangyari kay Pedro. Sa halip na makita niya ang plano ng Diyos sa kanya, mas tiningnan niya at mas interesado siya sa plano ng Diyos sa iba. May magagawa ba siya doon? Hello? May magagawa ka ba kung tumingin ka sa iba? Wala. Pero meron kang magagawa kung tumingin ka sa sarili mo. Kaya ang tao hindi agad nakatutupad at nakasusunod sa Diyos ay dahil nakalingon sa iba. Kaya madalas naliligaw at hindi nagagawa ang plano ng Diyos kasi nakalingon. Di ba? Instead na diretso ang lakad, nakalingon ka, saan ka pupunta? O, di ba? Liliko ka. No? Kaya hindi nakikita ang hinaharap dahil nakalingon sa likod. Tingin sa harap. Diretso. Tuwid. Huwag kang lingon ng lingon. Mga kapatid, ito ang panyaya sa atin ni Jesus sa araw na ito. Ang baguhin ang ating ugali na nakalingon sa iba. Dahil hindi natin makikita ang plano ng Diyos, maging ang kanyang biyaya, regalo, ganda at buti sa atin kung tayo ay nakalingon sa iba. Sa halip, tayo ay iniimbitahang ugaliing tumingin sa sarili at tumingala sa Diyos. Dahil ang taong nakatingin sa sarili, nakikita ang plano ng Diyos, maging ang biyaya, regalo, ganda, at buti na bigay ng Diyos. Amen? Huwag kang lilingon. Tumingala at tumingin sa sarili. Amen.